State witness na sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang magkapatid na sina Julie at Ella Kim Patidongan. Ibinasura naman ng Department of Justice ang reklamo laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 miyembro ng tinatawag na Pitmaster Alpha Group. May unang balita si Chino Gaston. Ang reklamo laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 pang miyembro ng tinatawag na Pitmaster Alpha Group ibinasura ng DOJ Panel of Prosecutors. Base sa resolusyon, espekulasyon at wala raw sapat na ebidensya laban sa kanila. Tungkol sa mga nawawalang sabongero, dumalo lang daw sila sa pulong kung saan napagdesisyonan umanong parusahan ang mga sabongero para sa pandaraya. Batay na rin daw sa testimonya na magkakapatid na Patidongan. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagpasalamat si Barreto sa mga sumuporta sa kanya. Kasabay ng muling pag-iit na walang katotohanan ang akusasyon laban sa kanya at wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Hindi rin kakasuhan sina retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na dating hepe ng National Capital Region Police Office at Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Dismiss na rin ang lahat na reklamo laban kina Julie at Ella Kim na natanggap na bilang state witness ng Witness Protection Program. Base sa resolusyong inilabas ng Department of Justice, nakitaan nila ng sapat na basihan para magsampa ng kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kina Charlie Atong Ang at 21 iba pa. Ayon sa abogado ni Ang, dismayado pero mahinahon na tinanggap ng negosyante ang resolusyon. Hindi raw patas ang resolusyon ng DOJ dahil may mga affidavit daw at mga ebidensya mula sa kanila na tila hindi raw naisama. Doon po sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na nakafile sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po ninyo. Nasa Pilipinas lang daw si Ang at maghahain sila ng motion for reconsideration. Hindi naman kasama sa kakasuhan ang mga anak at iba pang kaanak ni Ang na nadawit din. Ayon sa Malacanang, naging mapanuri at maingat ang proseso ng pagbuo ng kaso alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Hindi madalian. Natutuwa raw ang pamilya ng mga nawawalang sabongero sa pag-usad ng kaso. Pero marami sa kanila ang naniniwalang nagsisimula pa lang ang laban. Ayon sa grupong Justice for Missing Sabongero Network na tumulong sa mga pamilya, hindi pa tapos ang laban hanggat wala pang hatol at hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot. Maasa kami na mabigyan ng pag-asa itong mga kapamilya ng mga biktima para sa ganun makita ng taong bayan na may pag-asa pa tayo. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Nagpasalamat si Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy sa dismissal na reklamo laban sa kanya. Wala pa raw siyang natatanggap na kopya ng resolusyon sa ngayon, pero nagpapasalamat siyang nalinis na ang kanyang pangalan. Patuloy raw siyang nananalangin na manaig ang katotohanan sa kaso ng missing sabongeros. Kinutuwa ng Independent Commission for Infrastructure ang pagbibigay prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsabatas ng Independent People's Commission na papalit sa ICI. That's good news. You're improvement of the former commission. With more powers. Sa panukalang batas, sinusulong na mabigyan ng kapangyarihan ng komisyon na mag-contempt o magparusa sa mga hindi susunod sa utos. Gayun din ang makapaghain ng mga reklamo sa mga opisyal at taga-gobyerno na haharang sa investigasyon. Mag-sequester o bumawi ng mga arian na mga sangkot sa questionabling flood control project at kanilang mga kamag-anak. At makapagpalabas na mga freeze order. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan na author ng panukala, handa ang Senado na sagutin kung kwestiyonin na tila kapareho ng mandato ng Office of the Ombudsman at Department of Justice ang isinusulong na kapangyarihan ng komisyon. Sa ngayon, may kumpiyansa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa ICI kahit kasama sa priority bills ng administrasyon ang pagbuo ng Independent People's Commission o IPC. Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh.
At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. Mga Igan, kabilang ba kayo sa mga naipis sa traffic sa EDSA kahapon? Ba'y maghahanda pa na mas mahabang pasensya? Sabi kasi ng MMDA, lalampas pa sa mahigit 400,000 ang bilang ng mga sasakyan doon kada araw ngayong holiday season. Halos doble yan ng average daily traffic volume capacity na mahigit 200,000 dapat lang. At yan ang unang balita. Nakasama natin si Maris Umali. Nagmukhang paradahan na ng sasakyan ng ilang bahagi ng EDSA sa kasagsagan ng rush hour gaya sa Kamuning Flyover sa Quezon City, kung saan 3 hanggang 5 kilometro lang ang usad kada oras. Sabay-sabay ring naipon sa ilalim ng flyover ang maraming sasakyan. Halos wala ng pag-usad ang mga sasakyan sa EDSA southbound sa tapat ng Scout Albano. Hirap na ang mga papasok at palabas ng EDSA dahil sa bumper-to-bumper na daloy. Ang ilang motorsiklo nawawala na sa kani-kanilang lane at pilit na sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan. Mabagal din ang galawan sa Skyway northbound at SLEX northbound patungong EDSA. Sa EDSA Magallanes patungong Ayala Avenue, may pag-usad naman pero nasa 10 km per hour lang hanggang paakyat ng northbound ng Ayala Underpass. Ayon sa MMDA, umaabot sa 427,000 ang average daily traffic volume sa EDSA, gayong 250,000 lang ang kapasidad nito. At tuwing holiday season, tumataas pa yan ng 10 hanggang 20% o katumbas ng 40,000 hanggang 80,000 na sasakyan, lalo ngayong papalapit ang Pasko. Kaya kailangan magbaon ngayon ng napakahabang pasensya habang nasa kalsada. Maging kampante lang, makakauwi naman ng maayos sa pamilya. Kailangan tiyagain na lang tong traffic. Ginagawa ko na lang, may sounds akong konti para mawala po, maiibsan po yung ano. Yes po. Marami ang naglakad na lang dahil hirap makakuha ng masasakyan. Hassle po, ang hirap pong sumakay. Sobrang dahan-dahan lang yung takbo ng mga sasakyan. Kaya naglalakad na lang po kami. Ganito pa din kasi pag morning Pero pag usually pag hapon, winawa ko na lang talaga. Kaya ngayon naglalakad ako. Tuloy-tuloy naman daw ang MMDA sa pagtugon sa problema ng matinding trapiko. Isa sa kanilang panawagan sa mga LGU ay ipagbawal muna ang mga mall-wide sale na isa raw sa mga naging dahilan ng kalbaryong inabot ng mga motorista nung Sabado sa Marcos Highway. Nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. Hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. At nag-agree po sila dyan dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls. Pinaayos din sa mga LGU ang pagsasabay-sabay ng mga truck ban. Dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon din po ng pagsisikip. Patuloy rin ang clearing operations at pagbabantay hindi lamang sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. We also attend sa mga complaints dito po sa mga level ng mga barangay roads, secondary roads, and even tertiary roads po. Kadalasan po na nadadatnan or na-issuean po natin ng ticket itong mga tinatawag na illegal parking. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.